Okay, so welcome back, JA, and sa mga student natin ulit. So, next lesson would be customer journey. So, medyo, Alright. medyo madugo ng konti to. So, bear with me, guys. So, okay. So, blank pa. So, gumagawa pala kami ng customer journey. Gusto ko lang sabihin, ginagamit namin is yung Myro na app. So, makikita ninyo dito. Kasi madali siyang gamitin. Free pa siya. Ito yung ginagamit naming app pag gumagawa kami ng kailangan namin flowchart or mga diagram. Yan. Kumuha ako ng example ng customer journey nung customer persona natin para dito sa example client natin which is M. Dantes. No? So, sa IT Creed, pag gumagawa kami ng campaign for clients, meron kaming tatlong stages na parating sinusundan. Yung funnel, yung not sure if familiar na kayo sa term na funnel, no? Huwag kayong ma-confuse or alam ko, nag-start pa lang tayo. And if hindi kayo familiar sa term na funnel, as you go along sa journey ninyo to being a Google Ads specialist or a Google Ads media buyer, parati ninyong may encounter yung word na funnel. Kasi pag meron kang funnel or customer journey na sinusundan, mas malaki yung chance mo na maging successful yung campaign mo. Yung time na nag-i-start ako, hindi rin ako marunong gumawa ng ganito. Yung maximum na ginagawa ko na for my clients dati is keyword research. Magsulat ng ad copy na hindi pa ako magaling. Tapos, run na ng campaign. Yun na yung steps ko dati. Kaya no wonder, lahat ng campaign ko dati, hindi naman lahat. Tsumamba naman akong konti. Majority ng campaign ko ay hindi nag-work kasi wala yung foundational work. Kaya alam ko medyo foreign tong concept na to na hindi ka pa nga natututong mag-Google Ads, tinuturuan na kita ng funnel. Okay? Pero hindi ko siya sasabing prerequisites na, kasi pwede ka naman mag-run ng Google Ads nang wala to eh. Hindi ko lang mapapangako sa'yo na magiging successful yung ads mo. So, kasi nandito tayo para maging successful. So, punta tayo dito. So, I'll try to explain bakit kailangan natin siya before mag-run ng ads. So, Tofu is top of the funnel, Mofu is middle of the funnel, Bofu is bottom of the funnel. Sa Tofu, most likely hindi siya aware sa service mo, sa business mo, o most likely ano lang yan, may symptoms na siya. Say for example, yung kanina, yung customer persona is guitar enthusiast, mahilig manood ng video ng guitar, sa YouTube, mahilig mag-YouTube. So parati sila nanonood ng ganun. So, they fall into top of the funnel. Pag middle of the funnel, most likely, sa part na to, ano na siya, nagkaroon na siya ng initial interaction sa business mo through your ads. Dito, medyo nagre-research na siya. Nagtitingin-tingin na siya. And then, sa bottom of the funnel, dito, meron na siyang mga choices. Hindi pa siya nagde-decide. Yeah, ganun yung simpleng explanation sa kanya. Pero, punta tayo ngayon dito. Bakit ang daming item dito sa baba? Nakakatakot. Iba-ibang kulay pa. Kasi, yung kasing messaging, yung landing page, at saka yung mga nangyayari for every funnel is iba-iba. Say for example, sa top of the funnel, so ito yung Google Ads ko. Ito yung yellow na to, ito yung Google Ads ko. Most likely yung ad copy ko dito talks about yung pursuing yung passion mo sa guitar. It talks about introducing M. Dantes. Yung keyword ko, most likely, wala pang purchase intent ito. And yung mga keywords sa Tofu, iba sila dun sa Bofu, iba sa Bofu. So, typically kasi yung mga keywords sa Tofu, pag umabot tayo dun sa part ng keyword planner, makikita ninyo yung mga Tofu. Malalaki yung search volume nila. Compared dun sa mga Mofu and Bofu. Kasi sa mga good indicator, pag hindi mo ma-identify kung ang keyword mo is tofu or mofu, tingnan mo yung search volume ng iba't ibang keywords mo. Ayan. Pag nasa thousands na yan, so most likely tofu yan. So one good example for this particular service no is say since this is guitar, so since yung target audience natin are guitar enthusiasts, so most likely pag nanonood yan ng YouTube or nagse-search yan sa Google, ang mga sinesearch nila no, guitar tabs, guitar chords, guitar songs, mga ganon. So yun yung mga tipong ibibid mo dito kasi mura lang yung mga yon, alam mo na enthusiast sila. So ang aim mo dito is not for them to book
at a lesson or to buy your course or to buy your service is for them to be aware of your business or your service. Yun yung sa tofu.